So, maraming mga kakaiba, sagutin din natin ito mga kakuya, nagkakasakit man tayo kapag hindi daw sila maka-masturbation, naiipon daw yung doon sa ating yung cells, yung egg cells yung cells natin, naiipon daw kaya nagkakasakit na yun to. Ang sagot, hindi ito totoo. So yan ay pananaw lamang ng tao sa mga pananaw ng mga taong patuloy nagkakasala, no? So talagang hindi walang alam, no, salita ng Diyos. Yan po yung pananaw ng tao, hindi yan pananaw ng ating Diyos o sa ating science. So bakit hindi natin sagutin ang ating science, siyensya? Kung ito ba ay nakakasama? Hindi ito totoo, nakakasakit ka kapag hindi ka mag-masturbate, no? Kasi marami din akong napanood sa mga social media, lalo na po nagko-content about dito po mga kuya, yung mga ganito. So huwag kayong maniwala doon. Hindi po yung totoo na magkasakit po tayo po mga kuya. Anong sinasabi ng siyensya at medisina? Ito, tanungin natin. Dahil sila dito naman ay expert pagdating dito. Una, normal ang walang masturbation, walang masamang epekto. No, walang masamang epekto sa katawan kung hindi nagmamasturbate, lalo na kung may self-control ka. Tayo, may self-control. Ikalawa, maraming lalaki at babae sa buong mundo na nabubuhay sa malusog, masaya at ganap kahit hindi nagmamasturbate, no? So ang katlo, sa katunayan, ang pag-iwas sa masturbation ay mas positibong epekto sa mas maganda pa nga daw, umiwas. Ano daw ang apat na binigay? Mental clarity. Ikalawa, disiplina sa sarili. Ang ikatlo, spiritual growth. Nag-spiritual growth tayo. Ang panghuli, relasyon sa Diyos at kapwa. Mas maganda po pala kapag pag-iwas sa masturbation ay may positibong epekto pala. Yan pala ang tunay, hindi yung nakakasakit po tayo po mga kaya. Maling turo po yun, na yan ang turo sa mga taong na namumuhay pa rin sa makasalanan, no? So ang mga maling paniwala, ito ay myths tungkol sa masturbation, no? So pagkakabararaw ng similya ang katotohanan, hindi ito totoo, kusang nilinis ng katawan, no? Ano pa, magkasakit daw kapag hindi nilabas, hindi totoo, walang scientific basis ito na sinasabi, di ba? Magbabara daw ang testosterone mo, magbabara daw. Mali. Sa katunayan, pag-iwas ay nakakapagtaas ng focus at energy. So, napakaganda. Ang panguli, pang-parelax daw ito. Yun ang sinasabi natin kanina po mga. Pwede, pero maraming mas malinis at epektibong paraan, ehersisyo, dasal, music, social bonding. So pagbabasa din ng Biblia, mga nakikinig ka ng mga music na instrumental na pang-worship, no? Nagpang-parelax yan. Yan ang ginagawa ko. No, so lahat ng ito ay mali, haka-haka lang ito. Yan ay gawa-gawa lamang ng isang tao na namumuhay pa rin sa makasalanang mundo, no? So saan galing ang ideyang kailangan ito? So dito na, media, porn industry, pinapalaganap nila para gamitin ang tao bilang consumer, no? So saan daw galing? Media, porn industry, no? Para ang yung tao gamitin sa kanila. Ay, kung wala namang manood din sa kanila, ay wala silang kita. No? Parang negosyo lang din yan, mga kakuya. Pero yan ay parang sugal din yan, nagpo-promote ka, pero nakakasira din yan. Katulad din ito po mga kuya, masturbation. No? Ikalawa, kasamaan ng mundo. Gusto itali ang tao sa instant pleasure. No, kasamaan ng mundo. Yan ang kasamaan ng mundo po mga kakuya. Yan ang sinasabi natin. Yan ay ginagamit din mga fallen angel para lalo din tayo nakasala sa Diyos, napalayo tayo sa Diyos. Ang ikatlo, sariling katawan. Dahil sa pagkasanay o addiction, parang kailangan pero hindi na totoo, no? Hindi na totoo daw, no? So nayan po ang anong sabi ng Biblia dito po mga kaya. So tinanong natin siyensya o medisina, no? Ano naman sabi ng Biblia patungkol dito? Hindi lamang sa tinapay, itong sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lang daw nabubuhay ang tao sa sa tinapay, nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Saan natin mababasa? Sa Matthew 4 verse 4, no? Napakaganda, no? So ang bunga ng espiritu ay pagpipigil sa sarili. Galatia naman, mababasa natin sa Galatia 5 verse 22 hanggang 23. Ang kaligayahang ibinigay ng Diyos ay mas malalim kaysa pansamantalang aliw
ng laman. So, ibig sabihin, pansamantala lang yang pala po mga kakuya ang ginagawa ng masturbation, mas lalo't patuloy tayo nagkasala. Pero, ang ibinibigay ng Diyos pala mas malalim kaysa pansamantalang aliw ng laman. So, yan po ang sabi po mga kakuya, no? So, hindi ka magkasakit kung hindi ka makamasturbate. Ulitin ko, no? Mas magiging malakas, malinaw ang isipan at malinis ang budhi kung ikaw ay magpipigil. So, napakaganda po mga kuya. Sa tulong ng dasal, disiplina at biyaya ng Diyos, makakaya mo ang lahat ng itong tukso na dumarating sa atin. So muli, maraming salamat at God bless po mga kakuya. Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, ang sacramentals po mga kakuya. So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya, na sana like and share para mas marami pang maabot ang ating YouTube channel, no? So mga kakuya, no, na talagang ito naman talaga nagbibigay tayo ng basic catechism lang ito po mga kakuya, na mortal sin ba ang masturbation? O ito ba ay kapag ginawa natin ay nagkakasakit ba tayo? So pinapatunayan natin, no, sa Biblia, turo ng ating simbahan, no, at gamit din ng siyensya at medisina. So lahat ng iyon ay haka-haka lang, hindi magkasakit ang isang tao kapag hindi nag-masturbate. Bagkus ito ay nagbibigay pa na mas malalim na pagpapala mula sa Diyos kapag tayo ay nagpipigil. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat mo kayo palagi.